Diyos sa pagbibigay niya ng lakas sa atin at pagsama niya sa atin. Kaya naman, habang papalapit ang Pasko, naway alalahanin natin yung dakilang himala na nangyari, na ito ay yung kapanganakan ni Jesus. Sabi sa Isaiah 9:8, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang sanggol, sa atin ay ibinigay ang isang anak. Ang pagdating niya ay patunay ng kanyang kabutihan at kapangyarihan. Kaya naman tumayo tayo, let's come and adore Jesus Christ the King.
Tunay, Ama, na nararapat kang pasalamatan, nararapat kang sambahin, dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay matapat sa lahat ng bagay. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng mga pangako sa amin na patuloy na nararanasan ng bawat isa. Sabi mo nga po sa iyong mga salita, for your eyes, O Lord, reigns through all the earth, to strengthen those whose hearts are fully committed to you. Thank you, Lord, for who you are in our lives. You are a great, big, wonderful God. And nararapat kayo noon na kami ay patuloy na lumapit sa iyo dahil ikaw lamang ang Diyos na dakilang makapangyarihan sa iyo. Maraming salamat sa aming Ama sa relasyon na meron kami sa iyo, na siyang naging pag-asa namin, yung relasyon namin sa iyo sa pamagitan ng iyong anak na Yesu Cristo, na siyang aming tagapagligtas sa Kanya. Salamat, Ama, sa pagpapadala mo sa Kanya, at ito yung pwedeng celebration na ginagawa namin kayo. Hindi lamang tuwing Christmas na isa-celebrate yung iyong kapanganakan, kundi dapat ngayon ay everyday. Maraming salamat sa Ama sa lahat ng bagay na patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin, patuloy pong ginagawa sa buhay namin. And dinadalayan namin, Lord, na ikaw na Panginoon, patuloy na maghari sa aming buhay, tulungan mo kami kayo na patuloy na sumunod sa iyo at gawin yung mga bagay na nais mo. Nilingin namin si Ama na naway patuloy mong linisin ang aming mga puso at aming kaisipan. Pabali mo kami, Ama, sa mga bagay na nagagawa namin, na iisip namin, nasasabi namin, na hindi kaaya-aya sa iyong harapan at hindi rin kaaya-aya sa pagdinig o sa tingin ng aming mga kapwa. Salamat, Lord, sa iyong pangako na iyong kaming patatawagin at dirinisin sa lahat ng kalituan sa amin. Sa umaga dito, Ama, nagpapasalamat kami sa iyong pagpapagaling sa aming mga kapatid na nakaranas ng may sakit. Salamat, Lord, sa pagpapagaling mo sa kanila. At dalagin namin, Lord, yung mga ibang kapatid na may mga karamdaman, silang kalingangin, pagalingin, at bigyan ng kaaliwan. Tinatas din namin sa aming Ama ang iba't ibang mga gawain namin sa aming iglesia. Una sa lahat, magpasalamat po kami sa mga kapatiran na patuloy na nagpapagal at lilingkod sa iyo. Lalo na, Ama, ang aming mga preachers. Napakahalaga pa noon ang iyong mga salita mo sa aming buhay. Salamat po sa mga mensahe na aming napapakinggan tuwing linggo. At dalangin namin, Lord, na yung mga salita mo ang siyang patuloy na gumabay sa amin, naway pakatulong ito sa aming buhay ng sa Kristo. Hindi lang tuwing linggo kayo na dapat namin aralin ang iyong mga salita mo, kundi araw-araw sa aming buhay. Talagang namin na yung mga salita mo ang siyang nagsisilbing kalakasan ng aming espiritu, katulad ng pagkain ng Panginoon. Tulungan mo kami, Ama, na maging masunurin sa iyong kalooban at tulungan mo kami na maging ganap na isang anak mo, Panginoon. Nilingin namin sa iyo, Diyos, na patuloy mong samahan ang aming preachers tuwing gumagawa sila ng manuscripts nila. Tulungan mo sila, Ama. Kabayan mo sila, Ama, hanggang sa ihatid nila ito sa amin tuwing linggo. Nilingin namin sa iyo, Ama, na may samahan mo kami sa aming pag-celebrate ng Christmas itong aming December 21. Naway basan mo ito at maranasan ng mga isa ang mainit fellowship sa isa't isa at naway ang iyong pangalan ang siya lamang namin maitaas sa inyo. Nilinggan niyo si Ama na patuloy mo pong gabayan ang bawat ministry na meron kami. Nawa magamit mo ito, Panginoon. Ano mang gawain na meron kami sa aming iglesia.
ikaw naman ang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa. Niligtanin din namin mo, Diyos, na patuloy mo tulungan ang aming council of elders and deacons sa kanilang paghahanda para sa nalalapit namin annual congregational meeting. Niligtanin mo, Diyos, na tulungan mo sila sa pagsasagawa ng mga report at ang mga bagay na kailangan ko ay gawa ng Diyos. Aminin namin, Lord, magkaisa kami sa gawain na ito at magtalaga ka ang ama ng mga makakasama ng council sa taong 2026. Ayaw ko kayo, gabayan mo po kami, Panginoon, sa gawain namin na ginagawa namin every year. Father God, pinagkakatiwala namin sa iyo, Ama, ang iba't ibang mga Bible study groups at discipleship groups din na may tulungan po ang bawat leader. Magsilbi po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila bilang sa mabuting halimbawa upang sa ganun, Panginoon, ay ang mga members namin ay lumago rin sa kanilang pananampalataya. Father God, tunay na ikaw lamang ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang pwedeng tumulong sa amin sa bawat suliranin na meron kami sa aming buhay. Nahiling natin, Lord, na patuloy po kami gabayan, Panginoon, sa anumang bagay na aming pinakaharap at naway magkakatumayan namin ang lahat ng mga. Tunay, Lord, na ang iyong kabutihan ay walang hanggan. Your goodness is always with us. Father God, pinagkakatiwala din namin sa aming Ama ang aming bansang Pilipinas. Nakikita mo, Ama, ang katapuyang kalagayan dito. At wala na kami ibang pwedeng lapitan kundi ikaw lamang. Hiling namin na magtindig ka sa mga tao na pwedeng magamit mo na labanan ang kataliwaan, yung labanan ang corruption, Panginoon. Nawa, Panginoon, gabayan mo ang aming administrator, present administration, tulungan mo po sila, Ama, na mapanagot ang sinuman na nagkasala. Hiling din namin, O Diyos, na magpalain mo ang aming ekonomiya. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming suliranin tungkol sa ating kultura. Tulungan ang aming government, Panginoon, na mabuti ang mga programa tungkol sa agrikultura upang dumami pa at maging sapat ang pagkain ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng mga kabutihan mo sa amin, tunay na ikaw ay dapat masanggahin sa aming buhay ng araw. Thank you, Lord. Ito po ang aming panalangin sa kanyang Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po sa isang napakagandang panalangin. Ang Diyos natin ay banal at napakakapangyarihan. At siya yung hari natin magpakailanman. Siya ay kumikilos na higit pa sa lahat ng inaakala natin. Sabi sa Efeso 3:20, ang Diyos ay nakakagawa ng higit pa sa lahat ng ating hinihiling o naiisip. Ayon sa kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Kaya kahit minsan hindi natin mauunawaan ang kanyang plano, hindi na tayo tinataboy, hindi na tayo pinapabayaan. Kaya naman, habang kinakanta natin ang mga susunod na awitin at papuri para sa Kanya, naway itaas natin ang kadakilaan niya, pati na rin ang kanyang napakagandang pangalan. Magsitayo tayo at purihin. Sing the song of ages to them.
buhay namin, nabago ang buhay namin at nailigtas kami sa mga kasalanan namin. Lord, as we listen sa mensahe na ipaparating ko doon, naway gabayan niyo po sa ipahiwatig sa aming lahat ang narito kung ano ang nais mong sabihin sa amin. Naway mabaon namin ito sa aming mga puso at hanggang sa aming pag-uwi. And Lord God, ang lahat ng ito po ay tinataas ko sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Tinatawag ko na po ang ating mensahero upang akit ang baybataan. Magandang umaga sa inyo lahat. Hindi nga naman. Magandang umaga sa inyo lahat. Bakit pinaulitin ko pa? Pero nagpapasalamat ako na dito kayong lahat at alam kong dinala tayo ng ating Panginoon. Bakit tayo dinala dito? Upang manambahan at marinig yung salita niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil pinagkaloob niya na may bahagi ko ang salita niya sa inyong lahat ngayon umaga. At siguro meron siyang rason kung bakit akong gamit niya na may bahagi ko. Dahil Lord, talagang alam natin na meron specific reason ang mensahe na lagi pagka meron nagsispeak dito, dapat talaga napapakinggan natin mabuti yung sinasabi. Kasi minsan alam natin na meron mga meron mga bagay na talagang nais natin, na nais ipadala ng Diyos sa bawat puso natin. So, magandang umaga at purihin natin Panginoon. Muli na naman po tayo makakasama upang manambahan bilang isang kongregasyon. At pwede tayo mag-arap bilang isang iglesia at sa mensahe kanyang ibinibigay ngayong umaga. Pero bago po magsimula, nanayaan ko lahat tayo na manalangin ko. Next yung panalangin ko. Panginoon, maraming salamat sa oras ng Lord. At alam namin, magkakasama kami bilang isang kapatiran upang marinig at mapag-aralan ang salita ninyo ngayong umaga. Gabayin nawa kami sa inyong banal na Espiritu upang maging malinaw sa amin ang inyong mensahe. Salamat po sa biyaya at pinakalob nyo upang maisabuhay namin ito. Ito'y dalangin namin sa dakilang pangalan ninyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. So, ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay nasa Romans 11, verses 11:25 to 32. At tumutukoy po ito sa bansang itinatangi ng Diyos o tinatawag na chosen people of God. Ang ganda pakinggan, no? Chosen people of God. At ito po yung Israel. Sila po talaga ang, hindi ko alam, palad na sila ang pinili ng ating Diyos. At ang Israel sa mga talata nito ay simbolismo o representative nating lahat. Malalaman natin kung bakit ito ang nasasabi sa pag-aaralan po natin ngayong umaga. Napaka-controversial po ng Israel sa mga panahon natin ngayon. Kung nakasubaybay kayo sa mga balita tungkol sa ibang bansa, malamang alam niyo na rin po ang bansang ito ay nakikipaglaban sa Hamas. Okay, may gera po. Isang teroristang grupo na laging tumitira sa Israel. Hindi po ang unang beses ang nangyari ang gera sa Israel. Sa matagal na panahon, napakahaba ng kasaysayan nito at sa pakikipaglaban sa iba't ibang bansa. Hindi po biro ang gera. Kasi marami po ang namatayan, nagkasakit, nawalan ng pagkain o inumin, na-injure, nawalan ng tirahan at kabuhayan dahil sa mga gerang ito. Ano nangyari ito sa atin sa Marawi, di ba? Alam niyo yun. So, tignan po natin kung anong mag-aaralan natin ayon ang ngayon sa mga talata na kaugnayan sa ganitong sitwasyon ngayon sa Israel.
At dahil may kahabaan po yung talatang babasahin natin, inanayaan ko, mauna po ako sa pagbasa, and then salitan po tayo sa pagbasa. Pakita ko na po. Kaya po, ako muna yan. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kayo po. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Gayun din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway namin ngayon na mga Hudyo ang Diyos, nang sa gayo'y maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Maraming salamat sa salita ng Panginoon. Sa binasa natin talata, ang nagsasalita po dito ay si Apostol Pablo. At ang kausap niya dito ay isang grupo ng mga hintil. Okay? Ang mga hintil po ay mga taga-Israel na hindi Hudyo. Okay? May iba't ibang reliyon ang mga hintil sa Israel. Pero ang mga kinakausap ni Pablo, ng time na to ay mga Kristiyano po. Ang kaya mensahe ng Romans 11 ay nakatukoy sa kanila at sa atin lahat syempre. Umpisahan na po natin. Balikan po natin yung verse 25. Pansin niyo na may binanggit din po si Apostol Pablo sa isang hiwaga. Basahin ko po ha. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman niyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil ay nalalapit sa Diyos. Ang hiwagang tinutukoy po ni Apostol Pablo sa talata ito ay pangyayaring magaganap sa bansang Israel para manumbalik sila sa Diyos at pagdating ng panahon. Bakit sinasabing manunumbalik sila sa Diyos? Malalaman po natin ito sa pag-aaral natin ngayon. Kasama rin po ang pag-aaralan natin sa paraan ng Panginoon upang maligtas hindi lang ang Israel, kundi ang lahat ng tao na nanggating ganitong kalagayan upang magkaroon po ng bagong buhay sa Panginoon. At paraan po ito ay tinuturing na isang himala at pinapaalala sa atin na lalo tuwing Kapaskuhan. Naranasan na ba na marami dito ang parang ito? Kaya kung tayo ay nandito bilang mga mananampalataya Kristiyano, dito tayo. Pero marami pa rin hindi lang sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo, ang hindi pa ko alam ito. Responsibilidad po natin na magbahagi sa pagpapasagawa nito para maganap ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang parang ito ay may tatlong bahagi po. Ito po yung outline na tuturo sa inyo. 1, ang pagmamatigas natin laban sa Diyos. 2, ang pagpapadala ng Diyos ng tagapagligtas natin. At yung pangatlo, ang paghingi natin ng kapatawaran. Punta na po natin unang bahagi. Ang pagmamatigas natin laban sa Diyos. Alam po natin na mga mananampalataya ng mga taga-Israel at tinuturing ng Diyos na kanyang chosen people. Okay? Nakasaad po ito sa Deuteronomy 7:6-8, kung saan nagsasalita po si Moses sa mga Israelita nang malapit na silang makarating sa Canaan.
Kung alam niyo po yung story ni Moses, di ba? Mula doon sa Egypt, inanis niya mga Israelita, dinanan niya papuntang Canaan. So, ito po ang kanya sinabi. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Kayo ang bansang itinalaga kay Yahweh. Hiniran niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa mas marami kayo kaysa sa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo niligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Napakapalad po talaga ng Israel kung isipin natin na may espesyal na turing ang ating Panginoon. Pero bakit sinasabi ni Apostol Pablo na nagmamatigas ang Israel laban sa Diyos? Sa mga Bibliang English po, ang translation ng pagmamatigas ay rejection. Nire-reject nila si Christ. Kapag na sila yung chosen people, bakit nire-reject? So kaya masasabi natin sa pagmamatigas na ito ay pagtatakwil ng Israel sa Panginoon. Pero kailan at paano ito nangyari? Backtrack po tayo ng konti uli. Alam po natin na ang malaking bahagi ng Israel noon ay binubuo po ng Hudyo o Jews. Ganun pa naman po hanggang ngayon, no? Ngayon, present ngayon, kung saan mahigit 80% of population ng Israel ay binubuo ng mga Hudyo. Makikita natin sa chart na ito na mula sa Pew Research Center, pansinin niyo po, 2% lang ang buong population ng Kristiyano. Ganun ang kapakonte. So, balikan po natin ang Israel noong panahon ni Apostol Pablo. Ang mga Hudyo noon ay matagal nang nasa ilalim ng gobyerno ng Roman Empire. Hindi po maganda ang kanilang kalagayan sa ilalim ng bansang ito. Wala silang mga karapatan na katulad sa mga Roman citizens. Mapang-abuso sila sa kanilang mga citizens, di ba? Ito mga Romano. Kaya umaasa ang mga Hudyo na ang magliligtas sa kanila ay mula sa ganitong kalagayan ay isang makapangyarihang tao, isang political leader, hari o general, isang taong mamumuno o mangunguna upang ma-overthrow ang gobyernong Romano, isang savior ng mga Hudyo. Yun yung inaasahan nila. Pero ang nagpakilala na maging tagapagligtas sa kanila ay hindi po political leader, hindi po hari general, kundi si Kristo na ipinanganak sa isang sabsaban, sa isang mag-asawang mahirap. Wala silang mahalagang posisyon sa gobyerno o saan pa man. Wala rin siyang kayamanan, wala siyang army o galing o sa pakikipagdigma. Kaya kahit may ilang Hudyo noon na naniniwala na si Kristo bilang tagapagligtas, itinatakwil naman siya ng karamihan ng mga Hudyo. Ayaw nilang tanggapin. So, binanggit ito ni Apostol Pablo sa Romans 10:3. Tignan niyo po. Dahil hindi nila kilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, ang nagsikap silang gumawa ng sarili ng pamamaraan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Kaya na-witness po ng mga Hudyo ang kapangyarihang taglay ni Kristo sa kanyang paggawa ng mga himala. Okay? Pagpapagaling na may mga sakit, maging pagbuhay sa mga patay. Hindi pa rin sila maniwala na siya ay hindi ordinaryong tao. Alam nyo, ang mas matindi, sila pa ang nag-demand na ipapako si Kristo sa krus. At dahil nagpapanggap daw si Kristo, so sa pananaw nila, si Kristo na tagapagligtas ng mga Hudyo, ito ay isang krimen ang dating sa kanila. Pinaparusahan ng mga kriminal noon sa pamamagitan ng crucifixion at pagpako sa krus. Ang pagtatakwil kay Kristo ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa pagmamatigas ng Israel. Napakabigat po kung iisipin natin, di ba? So, galit sila kay Kristo. Iwan muna natin mga Hudyo at mga rejection nila sa Panginoon.
Pag-isipan muna natin ngayon ang mga sarili natin. May karanasan ba kayo? Okay? Kung saan nagmamatigas din kayo sa Panginoon? O itinatakwil din ba natin siya? Ano ba kayo? Malamang hindi ito kasi intindi ng ginawa ng mga Hudyo. Pero masasabi na rin ba natin na nagmamatigas tayo sa Kanya? Mauna na po ako. Sabihin ko. Nung binata po ako, naging Kristiyano po yung kapatid ko, si Ate Annie J, yung elder sister ko. So minsan, iniyaya niya ako na sumama sa kanya doon sa Mandaluyong Bible Church. Okay? Mag-attend sa isang worship service nila. Siyempre, hindi pa ako Kristiyano noon. Noon, naku po, bored ako doon nung umattend ako doon sa service nila. Lalo yun sa preaching. Pero sa palagay ko ngayon, hindi ito dahil sa preacher, kundi hindi tama ang puso ko noon. Okay? Sumama lang po ako dahil inaaya ako na wala akong interes sa Panginoon. So isipin natin, kung baga sa pilitan lang. Kasi hindi naman ako nagsisimba noon kahit sa dati kong reliyon. Yung Katoliko ko noon. Wala talaga akong interes o relasyon sa Diyos. Wala talaga. So habang nasa worship service kami, yung feeling ko, ang weird naman ng mga tao rito. Pataas-taas pa ng mga kamay, nagpapalakpakan. May makumikempo tapos kumakatat, may nagsasabi, Amen! Gumaganon sila. So ang feeling ko noon, talagang hindi ako weird. Hindi ako para dito. Yun ang nasabi ko. Bilang response yung sinasabi ng pastor, parang hindi ko mapakinggan. Kaya tingin ko noon sa church members ay mga weird yung mga tao doon. Okay? Kaya nung time na second Sunday, alam ko, yayayain na naman ako ng kapatid ko. So, gumawa na ako ng rason, di ba? Na hindi ako pwede kasi may pupuntahan ako, di ko na maalala yung dahilan. Pero nag-invento na lang ako para hindi sumama. Ayoko. Di ba? So, ay mabuti na lang, hindi na nakatira yung kapatid ko doon sa amin, kaya hindi niya na ako naiyaya o bumibisita doon. So, alam ko kasi, iyayain na naman ako mag-church. So, ulitin ko po, nangyari po to nung hindi pa ako Kristiyano, okay. Pero maski nung naging Kristiyano na ako, marami pa rin akong mga nagawa na hindi rin katanggap-tanggap sa Diyos. Halimbawa, doon sa dati namin opisina ni Artes, doon sa IMC, sa government, may grupo po ng mga Christians na nagpa-Bible study. Okay? Pag lunch break namin, alam ng leader ng Bible study group na Kristiyano po ako, kaya niyaya niya ako sumama. Well, pinagbigyan ko, sumama ako ng isang beses. Pero nung hindi pa ako lumalago noon bilang Kristiyano, inaantok ako pag nandun sa grupo na yon. Pagkatapos nun, iniiwasan ko yung leader ng Bible study. Kasi madalas, after lunch, syempre nabusog ako, gusto kong matulog. So kapag alas 12 na, dali-dali naglalatag ako doon sa may divider po kasi yung pwesto ko doon, may karton ako doon, hinihiga ako, nagtutulog ako doon para hindi niya ako makita. Yun ang plan, iniiwasan ko siya. So nagtutulog ako pag hinahanap niya ako, tapos minsan nakikita niya tulog na ako, so hindi niya ako dinidisturb. Nung medyo matagal-tagal na akong Kristiyano, na-realize ko ang iniiwasan ko noon ay hindi yung ate ko, hindi yung office mate ko, kundi ang ating Diyos. Hindi ko man hiningi na ipako si Kristo sa krus tulad ng mga ginawa ng Hudyo, pero itinatakwil ko ang ating Panginoon sa mga sitwasyong ganito. Nakita niyo? Yung attitude ko, ginagawa ko tulad ng mga Hudyo, tinatakwil ko ang Diyos eh. So, matanong ko po kayo, may mga bagay ba na natutulad ganitong sitwasyon na naranasan niyo na? Sabihin ko meron. May ganito pa rin ba tayong ginagawa ngayon bilang nagmamatigas sa Diyos? Patuloy ba tayong nananalangin na malabanan natin ang sunsod ng kaaway na hindi natin tinatakwil ang ating Panginoon? Meron po. Diba? Isipin natin. Pero isipin natin, sasabihin natin, mahal natin ng Diyos. Pero may mga bagay na, minsan, Lord, saka na muna.
Hindi po pwede sabihin yun eh. Ang dapat ang uunahin natin ang ating Panginoon. Nagtutuloy-tuloy pa ba ang pagmamatigas ng mga Hudyo sa Diyos noong panahon ni Apostol Pablo? Nakakalungkot po, pero hanggang ngayon nagpapatuloy ang mga Hudyo sa kanilang pagmamatigas sa Diyos. Hanggang ngayon, nagmamatigas sila. Pero ayon kay Apostol Pablo, darating din ang panahon na maliligtas ang lahat ng mga Hudyo. Isipin niyo yun? Dahil ang Diyos mismo ang nagpapadala ng tagapagligtas sa kanila at sa lahat ng mananampalataya sa Diyos. Punta na po tayo sa first, ang pagpapadala ng Diyos ng tagapagligtas natin. Nasa verse 26 at 27. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmumula sa Zion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Sino po yung tagapagligtas na magmumula sa Zion? Ayon sa verse 26. At anong lugar naman po ang Zion? Okay? Ang salitang Zion o Zion sa Hebrew ay matatagpuan sa Biblia na meron 152 times na binanggit sa Old Testament. Okay? Ito po ay unang mababasa sa 2 Samuel 5 and 7 na tumutukoy sa isang fortress po na nakapture ni Haring David sa lungsod ng Jerusalem. Tignan niyo po yung 2 Samuel 5:7. Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Zion at ito'y tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Ang pagsasakop po kasi sa kuta na ito ay naging malaking tagumpay para kay Haring David. At dito sisimula ang kanyang pamumuno sa Jerusalem. Sa katagalan, ang salitang Zion ay tumutukoy na sa bansang Israel. At ang bansang ito ay magmumula kay Kristo, si Kristo na siyang magiging tagapagligtas ng mga Hudyo at lahat ng mananampalataya sa Kanya pagdating ng panahon na itinakda ng Panginoon. Dahil ang pagmamatigas ng Israel ay magiging pansamantala lamang. Darating panahon na may iba ito. Nakasaad po sa verse 25. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang. So, sa Good News Bible version po, it is that the stubbornness of the people of Israel is not permanent. Pansamantala, hindi permanent ang pagmamatigas. Dahil ito po raw ang magliligtas kapag ang lahat ng mga Hudyo ay nagpalataya na kay Kristo. So, sa verse 26, parang ito, maliligtas ang buong Israel. Hindi lang po ilang Hudyo, karamihan sa mga Hudyo ang dapat maligtas, kundi ang buong Israel. Malinaw po ang kalooban ng Diyos para sa bansang ito at para sa buong mundo. At dahil sa pagmamatigas ng mga Hudyo, marami ng mga hintil na nakarinig ng gospel at nanampalataya na kay Kristo. Mababasa po natin ito sa verse 28-30 na binasa natin kanina. Dahil tinanggihan ng mga Israel ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayo'y mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil na sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya. Alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noon, kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Alam nyo, magandang development po. Siyempre, kung maraming hintil ang naging mananampalataya ng panahon na tinutukoy po ni Apostol Pablo. Pero pinapaalala po ni Apostol Pablo sa mga hintil na hindi na dapat na isipin na nakakahigit sila sa mga Hudyo. Hindi dahilan ng kanilang kaligtasan para magyabang sila o maging tayo po. Diba? Na tinanggap natin ang Kristo, parang feeling mo, mayabang ka na, ligtas ka na. Hindi ganun ang gusto ng ating Panginoon. At kahit nagmamatigas nun ng Israel laban sa Diyos,
mahal pa rin sila ng Panginoon. Isipin nyo, nagmamatigas sila, mahal pa rin sila. Ito po yung nasa verse 28-29. Ngunit dahil sila ang mahinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang makaloob at pagtawad. Kaya kung patuloy na aabutin ng Diyos ang mga Hudyo at tayong lahat hanggang tayo ay maging kasama ng lahat ng mga nanampalataya, napakamanghabot talaga ang Panginoon. Kahit itinatakwil niya ang mga Hudyo, patuloy niya rin minamahal. Kahit siguro tayo, tinatakwil natin ng Diyos, mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Patuloy pa rin niya sila binibigyan ng pagkakataon para bumalik. Anong balik sa kanila? Patuloy pa rin niya pinaninindigan yung pangako niya sa mga ninuno, mga Hudyo. Sa Jeremiah 31:33, tingnan niyo po. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng Panginoon. Itinatanim ko ang kanilang kalooban, ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos, ang aking magiging bayan. Napakapalad po natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Patuloy pa rin tayo nagkakasala, di ba? Alam natin yan. Gumagawa pa rin tayo ng mga pagkakasala. Pero hindi pinagkakait ng ating Diyos ang kanyang kapatawaran at sa pagmamahal sa atin. At dito po ako dadako, ito na, sa last, outline. Sa ikatlong bahagi ng paraan ng Diyos para sa ating kaligtasan, ang paghingi natin ng kapatawaran. Tanong ko sa inyo, sa tingin nyo, lahat ba ng mga Hudyo ay maliligtas? Lahat ba ng mga tao sa mundo ay maliligtas? Sa tingin nyo? Sana nga po lahat. Noong mga Hudyo noon ay ligtas. At lahat naman po tayo dito sa mundo ay maliligtas. Pero yan po ang mangyayari lamang kung ang mga Hudyo noon ay nagsisisi sa kanilang kasalanan. At kapag lahat ng tayong mga tao ay nagsisisi din, ito po yung nakasaad sa prophecy sa Old Testament, sa Isaiah 59:20-21. Sabi ni Yahweh, sa kanyang bayan, pupunta ako sa Zion o tubusin ng mga taong mula sa naing ako na magsisisi sa kanilang kasalanan. At ito ang naging kasunduan sa kanila, sabi ni Yahweh. Sa verse 26-27 po, sa parang ito maliligtas sa buong Israel tulad na nasulat, magmumula sa Zion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob, at ito ang gagawin kong pagsunduan namin kapag pinawin ko na ang kanilang kasalanan. Malinaw po ang sinasabi ng mga talatang nabanggit na maliligtas lamang ang sino mang magsisisi. Malinaw yun sa kanyang kasalanan. Ganon na naman pagmamahal ng pagkahabag ng Diyos sa mga tao ang sino mang nagkasala. Maaaring lumapit ka sa kanya tumingin ng kapatawaran ay kanyang patatawarin. So, nandiyan ang ating God. May nagawa kang mali. And then, you ask forgiveness. Lord, patawarin mo. And then, after ilang days, ulitin mo na lang. Mapagpatawad pa rin ng Diyos. Alam niya ang nasa puso at isipan ng bawat isa sa atin. Gagawin mo pa lang, alam niya na, mali na eh. Dapat talaga, kung humingi ka ng tawad, you really ask for forgiveness. Kahit na nagmamati ka sa Israel sa kanya at itinakwil siya, handa pa rin siyang patawarin sila. At may kabutihan pang kinalabasan ng pangyayari ito dahil maraming hintil ang nagkaroon ng kaligtasan. Sinasabi nga sa Romans 11:11, ito naman ang tanong ko ngayon, ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuhay? Hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating na sa mga hentil
upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ayon po kay Apostol Pablo, ang pagmamatigas ay di pagsunod ng mga Hudyo sa Panginoon ay hindi dahilan para tuluyan silang kalimutan ng Diyos. Pinaalala na sa mga hintil na ganun din naman sila noon, di ba? Hindi rin naman sila dating mananampalataya. Di ba? Hindi rin naman sila dating sumusunod sa Panginoon. Hindi rin naman sila kumikilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Kasama lamang sa dakilang plano ng Panginoon na maliligtas sila sa panahon ito. Nasa verse 13 na po, babasahin ko. Noon kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon, kayo ay sumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. At umaasa si Apostol Pablo na darating ang panahon na ang mga Hudyo naman at ay lalapit sa Diyos. Hihingi sila ng katawaran at kikilalanin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. At nasa verse 31, gayon naman dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos. Nang sa gayon maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Alam niyo, hindi lang ang mga Hudyo ang sumusuway sa Diyos, kundi tayo mismo. Alam niyo yun? Alam niyo nasa puso niyo yun? Siguro hindi niyo naisip na sumusuway kayo o tinatakul niyo ang Diyos. Pero hindi nangyayari gano'ng incident. Pero bakit ito hinahayaan ng Diyos? Bakit niya hinahayaan na itakul siya? Nasa verse 32 po, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Nangyayari sa atin yun. Pero parang madama natin ang kanyang habag. Tayong lahat ay may nakaraang buhay kung saan hindi pa natin kilala ang Diyos bilang ating Panginoon. At ang buhay natin yun ay masasabi natin makasalanan. Diba? Kung ano-ano ang pinagagawa natin at iba't ibang dahilan, malamang dahil sa udyok ng kalaban, hindi tayo naiiba sa mga Hudyo at hindi noong unang panahon. Halimbawa na lang po ako, nung hindi ko po kilala si Kristo, malayong-malayo po ang buhay ko sa pagkaalam niyo sa akin ngayon. Ibang-iba po ang attitude ko noon. Iba po talaga ang kaugalian ko. May kikwento po ako isang insidente na magpapakita ng mga kalokohan ko. Nung third year po ako sa UP, College Fine Arts, nagkamali ako required po na kailangan kumuha ng Spanish. Spanish 1, 2, 3, and 20. Spanish 4 and 20. Anyway, advanced Spanish na po yung 20. Ang requirement ko, 3, and then next semester, kukuha ako ng 20. Pero, ng 4. Doon sa inaaral yung Spanish 4 kasi yung mga inaaral na yung mga literary pieces written in Spanish. Well, to make it short, nakapila ako at napilaan ko hindi yung Spanish 3 line, kung hindi 3:20 o 3 Spanish 3:4. Kasi mas maikli yung linya. Yung pala araw-araw ang Spanish doon. So nung nakapila na ako, lumabas na wala na akong choice, nandun na ako, kinuha ko yun. To make it story short, napasa ko yung 3 and then nasa Spanish 20 na po. E nung malapit na yung prelims ng exam, hindi ako nakapag-aral ng Spanish translation ng 10 Commandments. Okay? So, required daw, sinabi ng professor ko na kailangan pag-aralan namin yung 10 Commandments in Spanish at yun. Eh kaso kahit anong basa ko, ay hindi talaga pumapasa sa utak ko. Kaya nung gabi bago na exam, isinulat ko po yung libro ko kasi namin, kulay green. So, sa likod ng textbook, sinulat ko ng kulay green na ballpen yung 10 Commandments. In other words, nangoli ko na po ako. So, anyway, sinulat ko doon. Nilagay ko yung textbook sa exam doon sa harap ng estudyante nasa harap ko at nandun sa ilalim. So, nababasa ko yung kodigo. Siyempre, nakaharap sa akin yung back cover.
nakita yung kotse ko, syempre, kakatingin ko doon, napansin ng professor ko. As expected, nahuli ako ng professor. Okay? Nakita niya. Yung teacher namin, si Professor Ares Pakutsyaga, terror po yun. Terror yun. Pinatayo niya ako sa harapan. Mr. Malinis, why are you cheating? Hiyang-hiya ako sa buong klase ng dami. Siguro mga 45 to 50 ang estudyante. Kaya hiyang-hiya ako sa kanya sa buong klase. Hindi ko alam na napatigil ako na naarap, tas kami. Bumata ko doon. Why are you cheating, Mr. Malinis? Alam niya na sabi ko, sorry po ma'am, pero di ba may kasabihan na it's better to cheat than to repeat? Yan ang sabi ko. So nagkakalawangan yung mga kaklase ko doon, agagpakan sila, at pero syempre si ma'am, nakaganon si ma'am sa akin. Pero sabi ko naman. Tapos syempre, wala na, stay after class, I will talk to you. Sa tingin niyo, ano nangyari? At ang ending ko, hindi naman niya ako binagsa. Pero 3 lang yung grade ko. Pero, kasi nakita niya yung 1, test 3, test 4, maganda naman yung resulta kahit hindi niya include yung test 2. Isang insidente lang po yung mga pinagagawa ko nung hindi pa ako Kristiyano. Pero para sa akin yung ganyang pandaraya o cheating ay parang maliit na kasalanan lang na kailangan gawin. Maintindihan naman ako ng Diyos, Lord. Maliit lang naman to eh. Pero alam po natin na walang maliit o malaki sa Diyos. Ang kasalanan. Diba? Ano mga pagsuway natin sa utos sa turo ng Diyos ay kasalanan. Diba minsan, ano mo, may kinuha kang ganito, maliit lang naman to, Lord. Eh. Hindi eh, kasalanan yun eh. Wala yung dating word ang sinubi niya. Wala yun. Pagkasalanan sa Diyos, kasalanan. Naalala ko nga yung storya ni Moses, di ba? Na binasa, ang utos sa kanya, ibigay niya yung 10 tablets doon at babasahin doon sa mga tao. Ano ginawa niya? Binasa niya yung kasi hindi siya pinapasok doon sa promised land. Dahil lang doon sa ginawa niya. Pero sa lahat ng ginawa ni Moses, sa miracle, hinati niya yung dagat, hindi siya nakapasok sa promised land. Praise God talaga at nabahaginan ako ng gospel. Nakilala ko ang Diyos. Gaya din ng mga Hudyo. Nagmamatigas tayo ako nun sa Diyos. Pero praise God at inilis niya ako sa buhay noon dahil nakilala ko na si Kristo ng aking tagapagligtas. Nasa conclusion na po tayo. Ako mismo ay nakaranas ng himala sa paraan ng Diyos para sa aking kaligtasan. Tiyak na ganito rin karanasan ninyong mga mananampalataya sa Kanya. Naranasan natin ang 3 bahagi ng paraan ng Diyos para sa kaligtasan natin. Ang pagmamatigas natin laban ng Diyos, ang pagpapadala ng Diyos sa pagligtas natin, ang paghingi natin ng kapatawaran. Masasabi talagang isang himala ang paraan ng Diyos para maligtas tayo sa kapahamakan. At maligtas tayo sa impyerno. Diba? Yun yung ayaw natin, mapunta tayo sa impyerno. Dahil meron impyerno. Isang himala po ito dahil kasi nagbago nito ang isang taong nasa maling kalagayan at nilalagay siya sa tamang daan. Isang himala po ito kasi complete turnaround ang ganitong pagbabago. Maraming personalidad sa Biblia ang nagkaroon ng ganitong himala sa kanilang buhay. Nariyan si Saul, di ba? Si Saul, dating paraiso executioner ng mga Kristiyano. Pero hindi mo akalain magiging believer din. At ngayon, siya si Apostol Pablo. Nariyan si Zacchaeus, ang tax collector, na kinamumuhian ng mga tao dahil sa kanyang korupsyon. Maraming korupsyon ngayon. Pero naging Kristiyano din at binenta pa ang iba niyang ari-arian para makatulong sa mga naghihirap. Si Mary Magdalene at marami pa ang iba. Kasama na po tayo. Sipin natin. At ang himalang ito ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa
kabayaran sa ating mga kasalanan. At sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na pagtagumpayan niya ang kapangyarihan ng kasamaan. At ang lahat na ito ay nangyari dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Mahal talaga tayo natin, Panginoon. Kaya huwag natin abusuhin ang Panginoon. Di ba? Sa John 3:16, alam natin ito, for God so loved the world that He gave His begotten Son, whoever believes in Him shall not perish but will have eternal life. Sapagkat gaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya binigay niya kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag natin hintayin na may mangyari sa atin na hindi natin tinatanggap ang Diyos bilang ating tagapagligtas ng buhay natin. Sabi nga, naalala ko doon sa Revelation, in-blink of an eye, yung mga mananampalataya, mawawala. Itong panahon ng Kapaskuhan ay panahon para pag-isipan natin ang ganitong uri ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Pag nag-celebrate natin yung Christmas, balikan natin ang dahilan kung bakit pinadala ang Diyos sa atin. Huwag po natin siyang itakwil. Maging buhay sa atin ang tunay na meaning ng Kapaskuhan sa pag-aalala sa himalang naranasan natin dahil sa ating kaligtasan. Kung ikaw man ay nakikinig ngayon at nais din makaranas ng himalang ito, inanyaya ko po kayo na pwede kayong sumabay sa aking panalangin ngayon. Manalangin ko tayo. Ama namin, nasa langit, alam ko po na ako ay nagkasala at nangangailangan ng inyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ang inyong anak na si Kristo sa krus para sa akin. Makasalanan po kami. Nakahanda po akong magsisi at talikuran ng aking mga kasalanan. Buong puso, pananampalataya ko na inanyayaan kayo na pumasok sa aking puso at buhay bilang sarili kong tagapagligtas. Nakahanda po ako ngayon sa inyong tulong at biyaya na sumunod kay Jesus bilang Panginoon ng aking buhay. Lahat po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod kayo sa panalangin na yun, nasabi ko, ligtas po kayo. Okay. Kung ikaw ay sumabay, pwede ka lumapit sa kapatid sa ating sa mga iglesia at magabayan sa mga susunod na gawain. At sama-sama natin patuloy na maranasan ang himala ng dala ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Maraming magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa maganda at makakabless na mensahe ng Diyos para sa atin. Napanood naman natin sa mensahe na kahit minsan may mga chosen people talaga na nire-reject si God. Pero know that God has never rejected us. Kahit na nagmamatigas tayo, kasi kahit na minsan nire-reject natin siya, God will always, God works on mysterious way. So, hindi natin inaasahan kahit na hindi natin nakikita o nararamdaman or naiintindihan yung mga plano niya. Laging matutupad yung pangakong inihanda niya para sa atin. Dahil siya ay ang ating waymaker, ang pangako niya ay tapat, siya ang nagligtas at gumagabay sa atin. Habang inaawit natin ang response song, ipahayag natin ang ating pananampalataya at pagtiwala sa Kanya. At pasalamatan siya sa lahat ng Kanyang ginawang himala at mga pangakong tinupad niya at tutuparin pa lang. Magsitayo po tayo.
Mamaya po ang ating Radicals Christmas Party. Nagaganapin po dito sa Doña Carmen at 3 o'clock p.m. So mamaya po ay kita-kita ulit tayo, babalik tayo dito para sa ating party. At sana ay suot na natin ang ating mga creative na headgear. Crowns or hats, o mga creative na headgear para tayo ay makadalo sa ating party. Kung wala tayong costume, okay lang din. Tayo ay welcome na welcome pa rin sumali sa ating activity mamaya. So lahat po ng youth, magkita-kita tayo ulit ng 3 o'clock p.m. Ituloy po natin ina-announce na every third Wednesday of the month ay online po ang ating prayer meeting na ginaganap via Zoom at 7 o'clock p.m. At every fourth Saturday of the month naman po ay 7:30 a.m. ang ating day of prayer dito po sa Doña Carmen. At 7 o'clock a.m. po ang ating breakfast fellowship. Next week po ay ang ating Christmas service. 9:30 a.m. pa rin po tayo magsisimula. Ito po ay joint celebration kasama ang batasan at kung sino man po ang gusto nating imbitahin para dumalo sa ating celebration. Ang ating worship leader po ay si James Dayan at ang ating preacher ay si Tito Andres Sirinan. At magpapatuloy tayo sa ating series na Experience the Miracle of Christmas, Miracle of the Message. At ang ating text ay nasa Hebreo 1. Pagkatapos po ng ating Christmas service, tayo po ay sama-sama magtatanghalian. At tayo po ay pwedeng magdala ng gulay na ulam, tayo po mga members. At ang church po ay magpo-provide naman ng kanin at saka ng meat dishes para po sa ating pagsasalo-salo. So sana po ay makadalo tayo next week sa ating Christmas service. Ulit 9:30 a.m. po tayo magsisimula at ipapagpatuloy po natin ito hanggang lunch. Gusto ko lang rin pong i-announce na meron na po tayong official nominees para sa ating elders and deacons. Para po sa ating elders, na-nominate po ay si Tito Ton Caballero at si Pama. At sa deacons naman po, kahit po 7 ang kailangan natin, meron po tayong 2 na nominate lamang na sina Ate Sasu at sina Ate Laila Ate. Meron pong ilan na celebrate ang kanilang anniversaries and birthdays this week. Sa December 17 po ay anniversary ni anniversary. At ang mga nag-celebrate ng kanilang birthdays ngayon po ay birthday ni Jess. At birthday rin ni Vince ngayong araw. Birthday ni dalawa. At pagkatak po ng December 15, wala po siya ngayon, pero si Tito Toto din po ay mag-celebrate ng kanyang birthday. Okay na natin sila? Wala po tayo first time visitors ngayong umaga na ito. Pero po kahit ganun po ay magkamayan pa rin tayo bago tayo mag-iwag. Tumuyo po tayo lahat. Sabi natin ang lalabas ng Panginoon. Kasi Judas 1:35. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya kalwalhatian, katakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sige po tayo ng tayo. Patuloy natin. Patuloy po natin sa papurihan ang Come Only Faith.